ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus ang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't may likha ng labas? Ang may likha ng labas ay siya ring may likha ng loob. Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga duka ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa sa sulat po ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma kung paano po ang presensya ng Diyos ay nakikita sa kanyang mga nilikha. Yung kabutihan po na dapat nating marapat gawin, kaya po natin ito alam gawin at alam natin na dapat gawin ay dahil nakikita po natin ang kabutihan sa ating paligid. Ang problema po doon sa dulo ng ating unang pagbasa, ang ginawa po ng tao, yung katotohanan, ay ginagawang kasinungalingan at yung kasinungalingan ginagawang katotohanan. Yung obvious na dapat gawin na tama, hindi ginagawa. Yung obvious na mali, yun yung pinaninindigan. Kaya ano nangyayari? Imbis na mapalapit sa Diyos, imbis na mabuhay sa katotohanan, ano yung nangyayari? Naiiwan doon sa paggawa ng mali. Kaya nga, ano yung ginagawa? Binabaliktad. Yung dapat na tamang gawin, hindi ginagawa. Yung mali na hindi dapat gawin, yun yung pinaninindigan. Pero kahit pong anong gawin natin, mga minamahal kong kapatid, ang katotohanan ay hindi po natin mababago. Kaya po, magandang paalala sa atin ito, dahil nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng nilikha, ganun din dapat tayo. Paninindigan natin yung mga mabuti nating nasasaksihan upang tayo'y lumago sa buhay pananampalataya. Hindi po dapat tayo maging tulad nung Pariseo sa ating mabuting balita. Alam niyo po kung tutuusin, dahil nga siya isang Pariseo, dalubhasa na siya doon sa mga bagay, yung mga ginagawa nila patungkol sa pananampalataya, yung mga bagay na makakatulong upang sila ay magkaroon ng kaligtasan dahil dito. Kaso sila naiwan lang doon sa mga external. Kailangan natin itong gawin kasi ito yung kailangan gawin upang mapatawad ang kasalanan. Upang hindi maging madumi, kailangan maghugas ng kamay at hindi makasama sa mga makasalanan. Pero kung mapapansin niyo po sa ating mabuting balita, ano bang ginawa ng ating Panginoon? Sinamahan niya yung mga makasalanan. Di ba? Yung mga hindi dapat gawin, ginawa niya. Bakit? Kasi ito yung mas charitable na dapat gawin sa isang kapwa.
Diba? Kaya nga na-iskandalo yung mga religious leader ng mga panahon ng ating Panginoon. Bakit? Kasi sinamahan niya yung mga tax collector, yung mga babaeng mababa ang lipad, no? Yung mga tao na itinuturing na makasalanan ng panahong iyon, kapag ginawa mo yon sa kanilang kultura, katulad ka na rin nila, no, makasalanan ka na din. Pero binago ng lahat ng Diyos yan, sapagkat nakikita ng Diyos sa kanyang mga nilikha ayon sa unang pagbasa ang kabutihan. No? Sapagkat lahat ay ginawa ng Diyos na mabuti, kaya naman ang bawat isa ay may marka ng kabutihan at nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi ganun siya tumingin sa atin. Nakikita niya sa atin yung kabutihan. Kaya kahit makasalanan tayo, hindi nagbabago yung kanyang pag-ibig. Dahil nakikita sa atin ng Diyos, dahil tayo nilikha niya, yung kabutihan sa atin. Ito rin po yung naging motibasyon ni San Ignacio, no? Na ipinagdiriwang po natin ngayon ng kapistan. San Ignacio ng Antioquia. Siya po ay naging martir noong panahon na early, no? First 100 years ng ating parokya, year 107, no? Siya po ay hinuli at ikinulong. Alam niyo po, isa sa pinakamaganda na tradisyon ng simbahan na pinaumpisahan, no, matagal na po nag-umpisa pero pinormalize po ito ng simbahan ayon po sa mga nabasa ko noong 12th century. Bakit po ito tinitignan bilang isang mabuting halimbawa, no, ng ating buhay o makakatulong sa ating buhay pananampalataya? Kasi po sa pilgrimage, hindi po siya, no, parang isang lugar na basta mo pupuntahan. Siyempre, meron kang mga kasamang iba't ibang tao dyan at magkakilanlan talaga kayo, no? May mga magtetest ng patience mo, no? Meron talagang susulit ng iyong pagkabait, no? Meron talagang magsusukat ng iyong pasensya. At dito, natututo tayo ng marami sa pananampalataya. Bukod pa dun sa pagpunta natin sa lugar kung saan tayo matututo ng patungkol sa ating pananampalataya. At San Ignacio, no, ay nagkaroon rin ng isang magandang pilgrimage pabalik sa ating Panginoon. Ito po yung karanasan niya. Noon ay dinakip siya dahil pinanindigan niya yung pananampalatayang Katoliko. At dahil nung unang hanggang 300, no, hanggang sa maging official religion ng pananampalatayang Katoliko, yung mga Kristiyano nagtatago dahil lahat ng mga Kristiyano pinapatay, no? Pero isa po si San Ignacio sa matapang na Kristiyano sapagkat sila po ay naninindigan sa katotohanan sa ating Panginoong Hesus na kahit na maging kapalit ang kamatayan, paninindigan nila hanggang sa uli. Nung siya ay ikinulong, sumulat siya doon sa 7 communities, Christian communities nung panahong iyon. Kaya po yung sulat niya, singhalaga po nung mga mabuting balita o nung scriptures na binabasa natin. Bakit? Kasi ipatungkol ito doon sa pagpapaalala ni San Ignacio doon sa mga communities na ito tungkol sa buhay ng ating Panginoon. No? Nakapagbahagi siya ng mga sulat na ginagamit sa ating pananampalataya, no? Yung kanyang mga pagninilay ay nakakatulong sa atin upang mas maunawaan natin yung ating pananampalataya. Alam niyo po, bago siya patayin, no? Siyempre po, ipinresisyon siya papunta doon sa lugar na kung saan siya papatayin. Alam niyo po, imbis na pighati, kalungkutan yung mamayani doon sa lugar na yon, pagbubunyi po. Bakit? Yung mga Kristiyano nakalinya dun sa magkabilang daan. Tapos, no, puro awitan ng pasasalamat sa Diyos, no, puro magandang bagay yung kanyang naririnig. No, at bakit? Sapagkat alam nitong mga Kristiyanong ito, no, na sa katapusan ng kanyang paghihirap, no, makikita niya ang ating Panginoong Diyos. Yan po yung nasa isip ng mga unang Kristiyano. Di bali nang mamatay kami,
Di bali nang mawala sa amin yung buhay nito. Bakit? Kasi hindi namin kaya yung isang buhay na wala ang Diyos, na hindi namin makakapiling ang Diyos sa huli. Di ba po magandang pamantayan yan sa ating buhay? Totoo, maghihirap tayo at dadanas tayo ng maraming pagsubok sa buhay na ito. Hindi po ba mas masarap isipin na okay lang, mapanatag tayo kasi sa kabila ng mga paghihirap ko, sa katapusan pala makakasama ko ang Diyos. Kaysa naman nabuhay ako ng komportable at hindi ko ginagawa ang kalooban ng Diyos at patuloy ako namumuhay sa kasalanan, ang katapusan ko hindi kasama ang Diyos. Yun po yung nagbigay ng motivation sa mga unang Kristiyanong sumusunod sa ating Panginoon. Dahil sila ay pinapersecute, no? Sila ay lalong naninindigan sa pananampalataya. At yung dugo ng mga hindi mabilang na mga martir, yung iba pa nga sa kanila hindi nakikilala, yung nagbigay sa atin ng buto ng pananampalataya. Kaya meron tayong tinatamasa ngayon, no? Na kaya natin na ipaghahayag, tinatamasang kalayaan, kaya natin na ipapahayag ng malayang ating pananampalataya dahil sa mga taong nauna sa ating naninindigan sa kanilang pananampalataya. Kaya utang na loob po natin yan sa mga nauna sa ating mga banal at martir dahil sila'y naging tapat sa ating Panginoon. Kaya ngayon, malalay tayo nakapagpapahayag ng ating pananampalataya. Hindi tayo nagtatago ngayon, no, sa mga lugar kung saan hindi tayo makikita ng mga tao na may ayaw sa atin. Kaya po mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, tignan po natin yung ating paligid. No? Lahat po ay may presensya ng Diyos at ang lahat po ay nagtuturo sa atin ng kabutihan. Kung wala po kayong makitang kabutihan, kayo po yung maging kabutihan upang makakita yung iba ng kabutihan. Pagsumikapan po nating sundin ang kalooban ng Diyos, isabuhay ang ating pananampalataya at ihanda po natin yung ating sarili. Hindi man po tayo magdumanas ng isang pagkamatay na bilang isang martir, ang atin pong buhay na may pananampalataya sa Diyos ay maganda ng halimbawa at patunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin at sa ating kapwa. Kaya po, pagsumikapan po nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen.